Masaya na ba ang lahat? Masaya ba tayong lahat, mga ka-DDS, buong mundo, mga kababayan? Kung tayo po nagsasaya dahil sa maagang proklamasyon po ng ating pangalawang Pangulo na tatakbo siya sa pagka-presidente sa 2028, mga kababayan, marami pong naghihinagpis. Marami pong umiiyak na mga dilaw, kakamping at mga dilawan. Yan, yung tatlo na yan, mga kababayan. Umiiyak sila ngayon. Kasi hindi ho nila lubos akalain, mga kababayan, na biglang magdeklara si BP Inday na tatakbo siya sa 2028. Kasi nga, mga kababayan, di umano, ang pagkakaalam nitong tatlong kulay na ito, mga kababayan, magre-resign ang ating pangalawang Pangulo sa pagka-vice presidente itong darating na April. Instead, antayin niya yung kanyang impeachment. Nga naman, pag na-impeach siya, hindi na siya makatakbo sa mas mataas o pinakamataas na posisyon sa ating bansa kung mai-impeach siya. Kasi yan po ang kumakalat ngayon na istorya, mga kababayan, dito sa tatlong kulay na ito, pula, dilaw at saka pink, na magre-resign di umano ang ating pangalawang Pangulo kasi meron di umano nagpapakalat yan, mga kababayan. Mamaya ibibigay ko po sa inyo kung sino po itong nagpapakalat na di umano'y magre-resign daw ang ating pangalawang Pangulo sa kanyang pwesto. Ganito po, mga kababayan, ang kwento. Itutuloy ko lang po yung mga kapirasong nasabi ko po kanina sa programa natin sa Birada Aguila. May tumawag po sa akin, syempre. Ito po yung tagabulong ko, mga kababayan. At ayon sa kanya, A1 information di umano, mga kababayan. Alpha ito, di umano na informasyon. Ngayon, pagkatapos ng press conference ni BP Inday Sara, tumawag ngayon sa akin yung aking tagabulong. Hindi ko na lang po babanggitin ang kanyang pangalan at kung ano po ang kanyang katayuan sa ating bansa. Okay? Ang sabi, etong isang tao na ito, sige, mamaya ibibigay ko po sa inyo ang mga kapirasong clue kung sino itong tao na ito. Itong tao na ito, di umano, mga kababayan, umiikot-ikot di umano ito, mga kababayan, sa mga kongresista, yung mga nariyan po ngayon sa House of Representatives, para ipakalat yung bali-balita, kwento-kwento, at higit sa lahat, maling impormasyon na di umano ang ating pangalawang Pangulo nga daw ay magre-resign daw sa kanyang pwesto bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Yan po ang ipinapakalat nitong taong ito, mga kababayan. Dito sa tatlong kulay ng politika na ito at sa iba pang mga kongresista na nariyan ngayon sa House of Representatives. Ano ang motibo niya? Bakit niya sinasabi? Bakit kasama ito sa kanyang panghihikayat itong di umano'y magre-resign ang ating pangalawang Pangulo? Ang motibo di umano nitong taong ito, mga kababayan, ay para mas madaling makahikayat sa mga kongresista na mga nakaupo ngayon sa House of Representatives, mga kababayan. Makahikayat alin? Makahikayat na pumirma sila sa impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulo, oras na dinggin na ito sa Committee on Justice, mga kababayan. Kinokompleto pa po nila yung 1/3 na pipirma laban sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo. At ginagamit nilang armas itong salitang magre-resign na yan si Inday. Wala na kayong dapat katakutan.
pwede na kayong pumirma sa kanyang impeachment. Pumirma na kayo kasi magre-resign na yan, hindi na tatakbo yan sa presidente sa 2028. Yan po ang ginagamit di umano na kwento nitong isang taong ito, mga kababayan. Dahil nga sa kanilang mga kasinungalingan, nakakonvince ho sila, mga kababayan, ng kulang-kulang 1/3 na mga kongresista para pumirma laban sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Pero wag ho kayong mag-alala. Bakit? Kahit pa sabihin natin nanghihikayat sila at yan ang sinasabi nila. Wag po kayong mag-alala, mga kababayan. Bakit? Kulang pa po ng 25 na mga kongresista na nahikayat nila. Kulang pa po ng 25 para maging kumpleto yung 1/3 na boboto kontra sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo o para sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Kulang pa po ng 25 congressman, mga kababayan. Ngayon, di umano natunugan, mga kababayan, ng Office of the Vice President. Siyempre, meron pong napakalakas na intelligent ang ating pangalawang Pangulo. Kahit wala ng pondo, may mga intel yan. At magagaling talaga ang mga intel ng ating pangalawang Pangulo. Maaaring nalaman nila itong mga kwento-kwento na ito na naghahanap na di umano itong mama na ito sa House of Representatives, nanghihikayat na para pumirma sa impeachment ni Inday Sara gamit ang salitang magre-resign na di umano ang ating pangalawang Pangulo. Ngayon, biglang nagkaroon po, di ba, ng press conference ang ating pangalawang Pangulo na ikinagulat po ng karamihan bago pa man magsimulang magsalita si VP Inday Sara. Kasi marami po sa atin ang hindi nakapansin. Hindi nyo po napansin. Tinanggal po nila ang logo ng Office of the Vice President, mga kababayan. Merong nagsasabi na okay lang daw natanggalin ang logo ng Office of the Vice President kasi pang-personal naman di umano yung kanyang sinabi. Kasi hudang pang-personal, kasi hudang pang-politika, basta pag nagpatawag ng press conference ang isang elected official, lalo na isa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, hindi mawawala. Dapat ang logo ng Office of the Vice President. Optional yan. Depende sa kanya kung ilalagay niya o tatanggalin niya. At yun na nga ang nangyari. Tinanggal nila, mga kababayan, yung logo. Kasi nga, sinakyan ni VP Inday Sara, mga kababayan, yung ipinapakalat nitong isang taong sinungaling na ito. At yun ang ginagawa niyang panghikayat sa mga iba pang kongresista para pumirma sa impeachment ni VP Inday Sara. Ang alin? Yun nga, na di umano'y magre-resign ang ating pangalawang Pangulo. Mga kababayan, nalaman yan ng Office of the Vice President. Biglang nagkandak ngayon ng press conference. Walang inilagay na logo. Sinakyan ni Inday Sara yung pakalat nila na maling balita na akala nila yung press conference na yan kanina na nangyari, buong akala nila, mga kababayan, magre-resign na ang ating pangalawang Pangulo. Ito na yung hinihintay nating lahat. Isip-isip siguro nitong tatlong kulay na ito, mga kababayan. Ito na, totoo yata yung sinasabi nitong isang tao na ito na magre-resign na ang ating pangalawang Pangulo. Nagpatawag ng media para sa isang press conference pero wala ang logo. Di ba, gay? Mapapaisip ka? Di ba? Kapag kawala ang logo ng isang tanggapan habang mayroong magtatalumpati, lalo na siya mismo, yung nakaupo sa isang ahensya ng gobyerno na yan, maggugulat ka, magtataka ka. O nga no, bakit walang logo? Baka totoo. Sinakyan ngayon ni Inday Sara yan, mga kababayan, yung ipinapakalat nila. Pero mali ang narinig nila. Kita nyo na?
kung gaano katalino ang ating Vice Presidente? Napahiya sila, mga Napahiya ho sila, mga kababayan. Ang buong akala nitong tatlong ito, baka lang ha, ito sa akin lang ito. Maaaring ang buong akala nitong tatlong kulay na ito ng politika, mga kababayan, magre-resign na si Inday Sara, pero iba po ang narinig natin eh. Iba po ang mga sinabi niya eh. Diniinan niya palalo, mga kababayan eh, na tatakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. Matagal na, isang taon na nakalipas, nabanggit na po ng ating pangalawang Pangulo. Sinabi niya na 2026, mga month of December, third week, maaari ako magdeklara kung tatakbo pa ako sa pagka-presidente sa ating bansa. Malalaman nyo yan. Antay-antay ninyo, pero hindi na po pinaabot ni BP Inday Sara sa mga panahon at oras na yon, mga kababayan. February pa lang 2026, nagdeklara na ang ating pangalawang Pangulo. Maagang deklarasyon ito, mga kababayan, na ikinagulat po nitong tatlong kulay ng politika na ito na maaaring meron po silang mga standard bearer sa pagka-presidente sa darating na halalan 2028. Posibleng meron ho yan. Maaring magkaisa po itong tatlong ito o maaring magkanya-kanya po sila. Pero sa mga nakikita ho natin ngayon, parang kanya-kanya po sila. Or maaring magkaisa itong dilaw at saka pink. Yan, maaring magkaisa yan. Pero ang nais din itong pula, magkaisa silang tatlo. Di po ba? Pero hindi maaari yan. Kasi matataas po ang pride o ego nitong mga dilaw na kasama nila ang pink talaga. Dilaw din naman yan, nagpalitan ng kulay. Mataas din ang ego nito. Gusto rin nila na meron silang kandidato sa pagka-presidente sa 2028. Meron din ang pula. So, maaaring maging tatlo na mga presidential candidates, mga kababayan, sa 2028. Inday Sara, ang pula, ewan ko kung sino yung magiging magiging kandidato nila, at ang dilaw, kasama ang pink dyan. Ewan ko kung sino rin ang magiging kandidato nila. Magulo pa yan. Merong si Leni Robredo, meron namang si Risa Hontiveros. Aliman dyan sa dalawa, wala tayong dapat katakutan. Napakalakas po ng ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte, para sa 2028. Ngayon, balik tayo dun sa kwento. Nalaman ni Inday Sara. Sinabi niyang tatakbo siya sa 2028. Ano kaya ngayon, mga kababayan? Ang reaksyon nitong mga tatlong kulay na ito, no? Nagulat sila no? At ang higit sa lahat dito, mga kababayan, na pabor sa ating mga DDS, pabor kay Inday Sara, yung mga nahikayat po nila na 1/3 na mga kongresistang maaaring pumirma sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo, bagamat nahikayat na ho nila dahil nga doon sa kasinungalingan nitong isang tao na ito na ipinapakalat niyang magre-resign na di umano si BP Inday Sara. Yung mga nagdesisyon, dahil mga nahikayat na sila, yung mga nagdesisyon, mababago po ang kanilang plano, mga